months tumataas siya. From 7, from 8. May sukat na paano tandaan nyo lagi kapag nilipong ka, tandaan nyo, mas masarap ang inaalagaan. Kasi pagdating ng araw, mababayaan. Bakit ka ba inaalagaan? Bakit ka na pinabayaan? Tandaan nyo yan, ha? Kailangan nilipong kayo pagbalik dito. Huwag kayo mag-alala. Saan pa nagsimula? Kahit konti lang. Saan pa nagsimula ang malaki? Isawa ka na. Alam na? Alam mo yan! Nababagit! Ang gusto ko lang talaga, kasi alam niyo kung bakit. Tingnan niyo po, yung may mga example. Di ba, ang dahil niyo lagi, pagdating mo rito, kung may ipon ka, VIP ka. Lahat ng paborito mo pagkain nasa lamesa. Ano paborito mo pagkain? Ka. Kahit ano? Uy, pati yun ha! Sinigang, ikaw. Wala naman may pagkain bang doon. Sa kaya ka pagkain pagdabi, kapag binasa ko lang ng mundo. Yan! Hindi na kadali. Saya-saya ko sayang. Ano pa pa rin yung pagkain? Adobo. Sinigang, adobo. Okay, pagdating mo rito, alam niyo ang VIP ka. Bakit? Dahil ang paborito mo pagkain na sa lamesa, nasa pagkain, andyan adobo, andyan ng sinigang. Hindi lang yan. Dahil kailangan mo, dahil special ka, meron ka pang dessert dyan. Ice cream, halo-halo, sabi-sabi, palitaw, palubog. Andyan lang yan. Bakit alam mo special ka? Bakit alam mo special ka? Habang kumakain ka, special ka, bakit? Yung electric pa nakatapat sa'yo! Target free! Boss na boss! 1 week lang yun! Kadalasan ng umalis, kadalasan ng umalis, yung service mo na mabigalot yan. Kadalasan, sa departure mo, sa departure sa iya, ano nakikita ko yung mga babae dyan, yung mga lalaki, sa departure ko lang, talagang malimot yan, pag-alis pa lang nakalubuyan. Pero after 2 years, alam mo may ipon. Bakit? Hawak ang hand carrier, may duty free, nakasalamin, nakabal, ang yabang na lang. Hindi nyo ba alam? Ang mga kababaihan, halos maraming kababaihan dyan, pag uwi alam ba ako, naka-iPhone! Wala namang charger! Padala mo sa akin yan. Okay, so kayo, kaliwang kamay, pakipatong sa baling at pagkatabi mo, kaliwang kamay. Kaliwa, yan, ito ang kaliwa. Buha! Kaliwa! Kaliwa! Tutulong ko na ha! Ito po ang kaliwa, ayan ha! Okay, when I say 5, 6, 7, 8, everybody, sabay-sabay nyo ng tapikin ang katabi mo, sabi mo, may ipong ka na ba? 5, 6, 7, 8! Okay, kala ka ba? Balik mo siya. When I say 5, 6, 7, 8, balik mo siya, sabi mo, ngayon pala. Okay. Okay, ang gano'n lagi, advice ko lang sa inyo. Sino na yung mga account sa ibang banko? Account sa ibang banko. Anong banko mo? Yeah, ikaw. Okay, ikaw. Okay, dito tuturuan kayo mag-online banking. Okay. Habulin mo na lang. Ay, kinunan mo na product. Okay, ha? May ipopost ito, ha? Mamaya, sir, papost. Ano mo sa akin? Okay, makinig kayo. Mag-listen kayo. Okay. Dito, tuturuan kayo mag-online banking. Dahil utak kriminal tayo mga Pilipino. Gusto natin malaman ng pera pinagkakaman natin. Tama ba? Kaya naman. Dito, malalaman mo agad sa cellphone yung balanse ng pera mo.
dito makikita mo yung balanse kahit nasaan ka. Pero, kung 100 lang yan, huwag mong tingnan. Baka malawag ka ba? Okay, dito sa online banking, makikita mo at ikaw pag nag-transfer ka ng funds, no? BDO to BDO, alam niyo ba? Walang charge. Wala. Pero pag nag-transfer ka ng funds, BDO to other bank, may charge. Bakit, boss natin? Kalaban namin yan. BDO to BDO. Mawanan ka. Okay. Tandaan nyo lang ito, don't put your money in one box. BDO is the number 1 bank in the Philippines. Naniniwala ba kayo? Naniniwala kayo. Bakit? Pagkita sa atin dito sa kanilang lugar, may makikita kang BDO. Sa kanang lugar, may makikita kang BDO. Dumiretso ka, may makikita ka pa rin BDO. Baka pagising nyo sa umaga, bahay ng pag-aari ng BDO! Hindi pala ba yan? Kayong lahat, alam ko, naaalos. Pakala! Aalis po kayo dito mamaya kasi wala. Okay, kayo, ito, advice ko lang sa inyo. Pag umalis kayo, alam ko may asawa kayo, ako may asawa ko eh. May asawa ang tao ko eh. Single. Pag umalis ko, nasan ako sa Japan? Ano ko Japan, gamit ko kayo ko dyan, Papa. Alam mo, ikaw pinag-isipan mo na naman ako eh. Tandaan mo lagi, huwag kang mag-isip sa akin. Ang isipin mo, yung pagmamahal ko ay lagi mong ikukumpara yan sa isang relo. Sabi niya, bakit? Tignan mo ang ikot ng relo. Laging pakanan. Never kakaliwa. O nga, no? Hindi lang yan. Sinupunta Hong Kong. Kasama, Hong Kong. Yan, 4.5 years ago na. Alam mo, pagpunta ako ng Hong Kong, nasa airport ako, nag-delay yung flight. Sabi niya, Papa-delay ang flight mo. Oo nga, bakit ganun? Jesus Christ, delay. Umalis, maya-maya may ganun kape. Sabi sa akin, para magkape ka, nasa loob ko. Ayaw kong magkape. Bakit? Tingnan mo, yung kape mo, 3-in-1. Tandaan mo, ako, stick to 1. Sweta! Ay, nag-i-enjoy ba kayo? Yes! Saan sigalang? Ito ang nag-i-enjoy sa akin. Ito seryoso. Alam mo ba, aking skin ng bansa? Dami dati. Tao lang ngayon. Dami. Alam mo, minsan, nakakalimot din. Diba? Ang bansa yan, diba? Ang tao'y maluto. Kaya daling lumimot. Oh, tukso! Kapitan mo! Kayong mga kababaihan, sa parte ng katawan nyo, sa hubog ng katawan nyo, aba, may pinaka-importanting bagay na dapat yung inatin. Alam na alam nyo kung ano yan. Alam ko rin yan, pero hindi ko naman pwedeng sabihin kung ano yan. Kaya, tatawagin ko na lang itong aklat. Yung aklat na dalaw-dalaw nyo, pagdating nyo sa ibang bansa, huwag na huwag, bubuksan! Papirmahan, ha? Lalaki! Huwag, pirma ng pirma! Okay. Ay, basta, mag-itinang kayo. Ang dalawang buhay nila, may ipunay pabalik. Ha? Tandaan nyo lagi yan. Nobody will stay with you permanently. Tandaan nyo lagi yan. Kaya ang gusto ko, naipon kayo kahit po. Malungkot po sa abroad. Napakalungkot kita, pero napakaswerte mo. Kasi nung araw po, 65% vocal value. There is disqualification in the tawag na communication. Ang mahal kasi yung tawag ng araw. Pag nagsulat ng araw, video tape yung araw,
matatanggap nila yan 45 days. By the time matanggap yan, magkahiwalay na. Magpasalamat tayo. Di ba? Meron ng tinatawag na WhatsApp. Meron ng tinatawag na Instagram. May tinatawag na Facebook. Meron tinatawag na whatever. Pero ang importante lang, video call. Dahil sa video call, kita mo na lahat. Sino may mga asawa niyo? Asawa, taas naman. Asawa ka na. Anong tawagan niyo ni Mister? Ano? Ha? Ay, ikaw, anong tawagan niyo ni Mister? Ha? Sino may asawa? May anak? Asawa? Sino may asawa? May asawa ka na. May anak ka na. Anong tawagan niyo ni Mister? Ikaw. Laka, ikaw. Laka, ikaw. Ano? Alam mo, malungkot sa Qatar. Tumaba ako dyan nga eh. Napadaan din ako sa Qatar. Malungkot dyan ang ilaw dyan, yellow. Ikaw, makapunta ka ng Qatar. Andito may anak ka. Di ba? Andito asawa mo. Okay mo, ang lungkot. Iniwan mo na yung asawa mo. Iniwan mo pa si Junjun. Yung anak, ate. Ikaw nasa abroad, nasa Qatar. Galing ka ng trabaho, pagod na pagod ka na. Uwi mo sa bahay, mamilis mo, may homesick ka. Sino ang makikita mo? Sino ang hahanapin mo? Siyempre sila. So, anong gagawin mo? Aba, video ko! Now, gusto ka na dyan ka. Sasabi ka, mabuti naman, love. Love, sandali. Nasa kwarto ako ngayon. Nasa kama ako. Alam mo na miss ko na pag magkatabi tayo. Sobrang miss na kita. Sasagot sila. Kaya, labi pa. Dahil sa sobrang lungkot mo. Alam mo, naiiyak agad ko. Dahil sa sobrang lungkot mo, dahil nagsasaga ka, dahil sa sobrang lungkot mo, dahil miss na miss mo na siya, eto na! Love? Love? Pwede bang makita, love? Pwede bang makita anak natin, love? Love, sandali! Love, ano ba yan, love? Bakit nandiyan si Kumare, love? Sasagot niya! Love, nakitulog lang! Basta natulog niya siya. Binawang tatakan. Binawang tatakan, magsitayo na kayo lahat. Ayun, ito, hawak kamay ito, ha? Everybody! Hawakan kayo, hawakan. Kaya nyo nag-share ka ng bukas siya. Okay. What you think, what you say, what you think, what you say, what you shout, brings about. Ano yung iniisip mo? Yun ang darating sa buhay mo. Kung iniisip mo lagi, hindi ako makakaipon. Hindi ka makakaipon. Pero pag iniisip mo, makakaipon ako, matutupad ang pangarap ko, yun ang darating sa inyo. Nakaset na yung mind nyo na magkakatotoo yun. Hawak kamay po tayo. Kapag sumigaw po ako, matutupad ang ating mga pangarap. Everybody raise your hand and shout na, yes! Matutupad. Tapos palakpakan, magiyaman para magandang vibe sa inyo. Okay. Kuya, ngayon pa lang, tupad na. Ano isisigaw? Yes! Alam mo, ang hina lang. Kapag mahina ang sigaw mo, barya lang ang papasok.
Ano ay sisigaw? Yes! Matutupad! Milyonarya kaya! Hawak! Yes, hawak! Ayan. Hawak. Yes! Matutupad! Okay. Okay ha, pag sumigaw ako ha, matutupad ang ating mga pangarap. Everybody, raise your hand, shout and dance. Yes, matutupad. Palakpakan, sigawan. Matutupad ang aming mga pangarap. Yes, matutupad! Balik Pasko ngayon, alam ko si Mami may parapol to. Mami, halika, ayan si Mami oh. Wala naman talagang sumasagot. No? Yan. Kaya linawin ko, ulitin ko, hindi ko alam kung sino makakausap. Kaya lang, yan ay pinapatupad ng ahinsya ng gobyerno natin na oras ng inyong pangailangan, dapat mayroon kayong matatawagan. Ang problema, ang OFW, hindi maiwasan, nagka-problema na sa labas ng bansa. Sa sobrang tagal, nasolusyonan ng problema. Maraming nakakilala sa Pilipinas. Maraming alam. Pero pag oras na pinupuntahan, mahirapan. Malinaw? Ngayon, kaya ako nandito, just in case of emergency. Iba yung part na kaninang hawak ko. Iba namang part na ito pagdating sa part ko. Bakit? Ang purpose ko, oras na may problema. Ang tanong, kamusta ang excitement nyo ngayon? Kung kanina, super excited ka na kasi may passport, may ano ka naman, may certificate. Kamusta naman? Okay lang ba kayo? Magtatanong lang ako. Ito ng part ko. Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Sino ang nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 10. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 11. Anong mas marami? 11 or 10? 11. Paano naman yung hindi tumaas ng mga kamay? Magtatanong lang ako. Ano po kayo? Sabi ng iba, illegal recruiter. Kaya ako nandito. Yung nilalaman ng module, ang nilecture kanina, more on encouragement. Pagdating dito, sabi ng iba, akala namin kanina okay na. Yung para may mga discouragement pa kami marinig. Hindi ko kayo dinidiscourage. I-open ko lang ang mind ninyo. Na bakit? Sa pagiging buhay OFW, dapat alamin mo kung ano ang pinasukan mo. Sabi ni iba, ganun ba? Yes. Bakit? Kampante ka, nakaupo ka na. Pero hindi mo pa rin alam kung ano naging sitwasyon mo. Then after magpilos. Tama? 100% dito. Pag may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% tuwing may nangyari sa'yo. Bakit, Mr. Sam? Gusto ko lang malaman. Kaya na magtanong ako kung sino nakapag-sign ng kontrata, mas marami ang hindi nakapag-sign ng kontrata. Pag-usapan natin ang batas. Na ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpilos, dapat siya ay nakapag-sign ng kontrata. Malinaw? Example. Sabi niya ba? Ganun ba? Akala ko nila tapos na siya dyan. Okay na. Mayroon pa pala kung dapat malaman. Yes, mayroon. Yan ang lagi kong sinasabi nito. Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata. At dapat, after na mag-sign mo ng kontrata, siguro rin mo makaalis ka na. Sabi ni ba dyan, ganun ba? Yes. Pag hindi ka nakapag-sign ng kontrata, may ibig sabihin, bawas na 20% ang excitement mo. At dapat, bakit siya lumabas? Magtatanong na yan. Tatawa ngayon, ma'am. Bakit? Dapat ang reaction dito kalasan. Lumalabas, nangyari lang, didinggit.
Bakit hindi pa rin kami pinagsan ng kontrata? Hindi sila na, wala pa rin kontrata. Tuloy, bawas ng excitement mo yung 20%. Paano kaya to? Baka may kasunod pa. Meron pa. Dapat nakapag-sign ka ng kontrata at dapat after ng pagpilos dapat 60 to 90 days prior. Siguro dahil dapat makalis ka na. Nasa batas yan. Ang isang OFW, mula nag-apply natin isa dapat 2 buwan hanggang 3 buwan. Dapat wala sa Pilipinas. Malinaw? At dapat wala ka na ngayon dyan sa iyong inuupuan. Sabi niya ba? Oo nga. Kami, 10 months na, nandito pa rin. Another problem, normal na. 20% ang maidagdag na mababawa sa'yo. Ang natira is 60%. Sabi niya ba? Mayroon pa kaya? Mayroon pa, ma'am. At dapat, bakit ka makaalis? Kasi, hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapag-pidos, ang iba na dyan nakapagbayad ng placement fee. Tama? Ang tanong, pag nagbayad ng placement fee, ang salary is 20,000, magkano dapat ang magiging placement fee? Dapat equivalent of 1 month's salary. Sabi ng iba dyan, tahimik ka. Ha? 1 month's salary. Bakit kami sobrang laki? Another 20% ang mababawas doon sa excitement mo. Ang natira is 40%. Sabi ng iba dyan, sabi ko lang ipan, sobrang laking ng bayan natin. Hindi naman sahod. Another 20%. Ang natira is 40%. At dapat pag nagbayad sa ang lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar dapat sa loob ng agency. Sabi ni iba, agency. Bakit kami sa Jollibee? Sabi naman isa, okay lang yun, pinamerinda naman tayo. Tama, pira mo yun. Hindi na pira yun. Sa loob ng agency. At dapat, dahil nangyari sa'yo, another 20%. Ang natira, 20% na lang. At pag nagbayad, dapat may kaukulang resibo. Sabi ng iba, patay tayo. Kami lagbog lang. Problema hindi. Problema, kung nangyari sa'yo, another 20%, ibabawas ko. Sa 20%, wala nang natira. Tama? Ang tanong, isigaw niyo. Ang tanong, tuloy, hindi. Tuloy. Mahina. Tuloy, hindi. Tuloy. Tuloy. Ang matatapang, ang mga OFW dapat matapang. Tuloy pa rin. Malinaw? Mr. Sam, sige, paliwanag mo anong batas yan. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment of 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kaya kung nangyari sa'yo, meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. Nangyari man sa'yo, i-inform ng agency niya. Kawawa naman sila. Bakit? Maaaring madamay kung sino kausap ko sa agency. Bakit? Maraming gumagamit ng pangalan ng agency para makapangulimbat na pera sa mga OFWs. Like noong nakarang buwan, ilan sila 20? 168,000 bawat isa. Papuntang saan? Ulan, Malaysia, Africa, Canada, Saudi, no? May ano pa, Czech Republic pa. Guys, ingat, mga taga Batangas, hindi Bulacan, 160,000 bawat isa. Last week, ilan sila? 12. 12 lang naman sila. Magkano nakuha bawat isa? 250,000 bawat isa. Sila ay mga teachers. Kaya ma'am, kung bakit tida kanina, ginawang tida. Kasi bakit? Nag-resign lang as teacher, mag-apply ng fruit picker, trabaho sa labas ng bansa, 250,000 bawat isa. Yung pala, biktima lang, ng dabuhalang senior citizen. Pang dumalik, senior citizen. Guys, idinulog sa akin, kaya lang walang kumplitong detalye. Pero kung may kumplitong detalye, sana nahuli na. Mrs. Sam, bakit alam mo? Iyan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Wala pa itong mga pidos, trabaho ko na yan. Trabaho ko na yan. Kaya noon, tuwing may problema, may nadali nga ako sa sa may, SM Fairview Food Court. Ang biktima, ang edad 15 to 18 years old. Nagtinabla ng isa yung 21 years old, nabuntis. Ang kaso human trafficking and white slavery. Nahuli namin ang suspect nung makipag-meet sa akin sa food court ng SM ng Fairview. Pinasok namin ang bahay.
doon sa may bundok ng Bulacan. Hindi kami pinapasok. Sabi ko, tawagan mo ang mother mo. Wala daw cellphone. Ang cellphone noon, 5110 pa. Hindi kami pinapasok, pero ginamit ko ng strategy ko. Sabi ko, pag hindi mo kami papasukin, kasi hinahanap namin yung parents niya, yung mother niya. Pag hindi mo ako papasukin, masusunod ang bahay niyo kasi may problema ang linya ng Meralco. Taga saan ba tayo? Meralco. Nung pinasok ko, nasa loob na ako ng bahay, ma'am, may problema daw ang linya ng Meralco. Kausapin mo to. Nung nakausap ko, ma'am, makipagtulungan ka. Nasa loob na kami ng bahay. Nandito yung mga biktima. In short, nakipagtulungan. Nakipag-meet sa amin sa loob ng SMP. SM Forford. Nadali namin. Alam mo, sino siya? Pamangkin pa ng isang kernel na hanggang sa nadala namin sa CIDT, no? Naka-short lang. Sabi niya, may asawa ka na ba? Grabe, lahat ng pang-akit ginawa sa akin. Ma'am, parang kahawin mo. Pero hindi ko ginawa. Hanggang sa makulong siya habang buhay. Ang kaso, white slavery. Non-Philippines. Laging nakalive. Pag may problema noon, laging nakalive yan sa radio. Pag sinabi, mula sa Makati kasi Baba Turuan for one ang nagulat si Piramid tulong nakas 50,000 watts DWIC sa isang radio. Pag marinig niyo, pag sinabi mula sa Manila, ito ang RHU sa Mayrosa ang naglilipot sa pagbabalitan. Sa isang dyaryo, ako si kagabay natin. Sa isang dyaryo, guys, ako si Latigo ng Bayan. Kaya ako nandito. Lumaylo man ako doon, ipanagpatuloy ko ang aking YouTube channel, yung Kaagapay ECTV. Search nyo, Kaagapay. Thank you. Search nyo, Kaagapay. Lahat ba ng cellphone? Kung totoong sinasabi ko, i-search nyo. Search nyo para makita nyo. Lumaylo ako doon, patuloy na ginagawa ko ang aking trabaho kasama ang aking YouTube channel. Kaagapay, space, sa YouTube ha? ECTV. Kaagapay, space, ECTV. Pag nakita nyo ng kasalamin kulay itim, nakasombrero kulay itim, no? Na parang cowboy, nakita nyo? Search nyo. Yeah, nakita nyo na? Nakita nyo? Okay. Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin kundi i-subscribe nyo. Okay. Ano? At least makita nyo. Tuning sabi na, kaya pala pa, ano-ano lang po pala, kaya pala eh, no? Ayan po, no? Ayaw mga ulit yung dinali ng isang kernel, 150 OFWs. Pero sa kernel, bumigay din. Pinalik 150,000 ang kawal. Nakita niyo na? Ayan. Ayan. So yan. Isa yan sa maging way, makapag-access kayo sa akin. Malinaw? At least nakita niyo na yung personal, hindi na puro picture-picture. Tama? Picture-picture. Gusto mo picture mo sa akin. Diba? At ang kagandahan, nagbibigay pa ako ng number. Ang number ko 0948 093970. Okay? 0948 093970. Yan ang number ko. Kaya pag tinawagan mo yan, ang makakausap mo walang iba kundi ako. Pag nag-text ka, ako ang text mo. Pag sinabi mo sa akin, hi, ang sagot ko sa'yo, hello. Ako ang action sa problema. Pero bago ako umaksyon sa problema, ulitin ko, unahin ang inyong agency, tawagan ang inyong agency, pakiusapan ng maayos. Tama? Lahat ng pangyari na hindi maganda na encounter mo sa Pilipinas hanggang pagdating sa labas ng bansa, may pagbabago man, i-inform ang inyong agency. Malinaw? Kung hindi kayo mag-contact sa inyong agency, ang number na yan, yan ang inyong tawagan, ako na rin po ang makakausap ninyo. Walang ibang a-action sa inyong problema kung hindi ako. Ako ang kakatok sa pintuan ng inyong agency at ang kagandahan, diplomasya ang ginagawa ko natin. Malinaw? Nasa halip ng isang problema, ipadaan doon sa iba, mayroon pang bastusan, mayroon pang murahan, no? Kung ano-ano sinasabi, hanggang sa nakarating sa abogado, hindi pa rin nasolusyonan dito, diplomatic way. Ayos? Hindi ka mangamba, baka magalit ang agency, hindi ka mangamba, baka gagastos ang pamilya mo ng libo-libo sa pamilya dahil sa ginawa ng abogado na wala namang nangyari. Tama? Dito, libre ang serbisyo. Ayos? Yung number na yan, ulitin ko.